ko, binayaran ko para pumarito. Taas ang kamay ng binayaran ko. Alam mo, dito sa Lipa, hindi ko na po alam kung saan kami pupwestong mag-asawa. Minsan, sasabihin nila, naghihirap na kami. Ibinenta na raw namin ang bahay namin. Yun daw pong lahat ng ari-ari namin, ibinenta na namin. Dahil naghihirap kami. Ngayon naman, nagpabayad ako ng 3,000. Ay, ano ba talaga? Kasi 3,000 daw ang binabayad ko. Yung iba nga ang binabayad, 500 lang. Tapos papipintangan ako na nagbayad ng 3,000. Pasensya na po, hindi po ugali ng mga sabili nagbayad. Hindi ko po niloloko ang sarili ko. Ang gusto ko po, ang lahat ng nakakarap ko ay yung mga interesado na marinig ako at hindi pumupunta rito para mabayaran ko. Pero yung pataas ang kamay ng mga nag-aantay ng bayad pagkatapos? Meron ho? Meron? Nakakalungkot naman. Para isipin nila na kayo'y bayaran. Yung isipin nila na kayo'y bayaran ay pangmamaliit nila sa inyong paninindigan. Tama ho? Dahil kung naniniwala sila na ang maliliit na lipenyo ay may paninindigan, hindi nila iisipin na kayo sa lahat ng pagkakataon ay kailangang bayaran para kayo ay maninindigan. So, ulit-ulit kong sinasabi, maninindigan po kayo. Ay gagaling-galingan ninyo ang pamimili ninyo. Dahil sa panahong ito, lahat ng politiko, ang babait namin lahat ngayon. Tama ho ako, ano? Kami ay salasa-walawag na din sa Lipa. Panapanalubong kami. Hindi namin maintindihan kung saan bahay kami susuot. Kainitan ng araw, tirik na tirik ang araw, kami nakabilad sa arawan. Ngayong panahong ito, kahit amoy baboy ka dahil galing ka sa babuyan mo, pinipilit namin yakapin kayo. Kahit pa madumi ang paa mo at madumi ang kamay mo, ayaw nyo kaming lapitan. Kami yung nagpupumilit na lapitan kayo. Inaakap namin kayo dahil kailangan namin kayo. Pero kayo na ang magsabi. Ilan na po ang nalapitan ninyo na hindi maganda ang suot ninyo. Namumroblema kayo na pagdating ninyo sa kanilang tanggapan na inaakap pa rin kayo. Meron ka ho? Meron ka? Kaya po maging mapanuri tayo. Sabi ko nga sa inyo, ngayon hindi nyo kami hahanapin. Di ba? Magugulat na lang kayo. Sa labas ng bahay ninyo, nandun kami. Lumabas ka sa kalsada ninyo, nandun kami. Hanggang sa likuran ng bahay ninyo, sa kusina ninyo, nandun pa rin kami. Kami ang naghahanap sa inyo. Pagkatapos ng eleksyon, babalik tayong lahat sa totoong buhay. Kayo ulit ang maghahanap sa amin. Tama no? Tama? Meron ba kayong narinig na nung manalo na hinahanap pa kayo? Meron ka? Kaya ang pipiliin ninyo na kandidato yung madaling hanapin. Ang pipiliin ninyo na congresswoman yung madaling makita. Yung nag-i-text. Yung nagte-text back sa inyo na kahit ating gabi ay nagre-reply dahil mahal kayo at ang hangarin ay makatulong sa inyong lahat. Mga minamahal kong kababayan, kayo po ang dahilan ng aking pagtakbo. Kaya po ako'y nandito, buong tapang kong hinaharap ang laban na ito. At ako, kasama ninyo, ipapanalo natin ang laban na ito. Pag nanalo ako, ang panalo ay kayo, hindi po ako. Maliwanag sa akin na magsasakripisyo ako. Hindi po ako kailangang magnakaw sa gobyerno. Si Bernadette Sabili, when I was young, I asked the Lord for a beautiful family, for a good heart. And the Lord blessed me with more than what I asked for. Bakit ko kukunin ang inyo? Nandito ako para iparating sa inyo ang nararapat o higit pa sa nararapat
kababayan dito sa lungsod ng Lipa. Ang pera, hindi nadadala sa hukay yan. Pag ang pera mo galing sa pagnanakaw, pananagutan mo sa Diyos yan kapag kinuha ka niya papunta sa kung saan ang destinasyon mo. Bakit mo gugustuhin pa na ang pera ng tao ay mapunta sa iyo? Kapag nanungkulan ka, ang ibig sabihin, pinipili ka ng Diyos para maging daluyan ng pagmamahal at serbisyo sa iyong mga mamamayan. Hindi ka niya pinili dyan para paglingkuran mo ang sarili mo. Kaya po sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat. Maraming salamat po for coming tonight. Sobrang dami ninyo. Akala ko ito lang ang audience ko. Pero kita nyo naman, ang dami ninyo. Kayo na nagsabi, wala akong binayaran sa inyo. Kung ako ay mananalo, ako po ang magiging daluyan ng pagkakaisa sa bayan ito. Kapag kayo ay natutukso na ibenta ang boto ninyo, kapag kayo ay natutukso na pagbigyan ang mga nananakot sa inyo, just look at your own children. Look at your aging fathers and mothers and you will realize na sa Mayo 12, dapat manindigan kayo dahil sa Mayo 12, mag-uumpisa ang pagbabago na inaantay nating lahat kapag nanindigan tayo at hindi nagpatakot sa kanila. I am here to serve nang walang pipiliin. I am here to make peace, not war. Maraming salamat! Magandang gabi po sa inyong lahat.